Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa sinusulong ni Senator Risa Hontiveros na investigasyon patungkol po dito sa mga kaso na kinakaharap ni Pastor Quebuloy. So, alam ko nagawan ko na ng video ito pero well, syempre relihiyon, mahirap panghimasukan yan dahil hindi naman tayo relihiyosong tao at wala naman tayong masyadong alam dyan sa ganyan mga bagay. Pero, pagdating sa mga, well, may kinalaman sa kaso, lalong-lalo na po itong particular na to, siyempre, si Pastor Quebuloy ay kilala sa buong bansa na isang pinuno ng isang sekta, isang relihiyon at maikukonsiderang makapangyarihan at maimpluwensyang tao. Kaya nakakagulat itong mga gustong hakbangin ni Senator Risa Hontiveros. Well, ano nga ba? Doon sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba itong mga kaso na to? Well, may kinalaman po ito sa human trafficking at may kinalaman sa sex trafficking. Sa pagkakaintindi ko, siya po ay wanted ngayon ng FBI sa Amerika. At kamakailan lamang ay naglabas ng isang video o ipinresenta ni Senator Risa Hontiveros itong mga interview niya ng mga complainant dito sa Pilipinas na mga dating miyembro ni Pastor Quebuloy na may kinalaman po sa pang-aabuso, mga pangkaraniwang pang-aabuso ika nga na naririnig natin sa mga religious group katulad po ng puwersahang pagpapalimos para sa kanilang kota ika nga, di ba, yung mga ambag-ambag, abuloy para sa relihiyon, puwersahan pinagagawa sa mga miyembro. May binanggit pa si Senator Risa Hontiveros na mayroong ika nga parang si Kim Jong-un, may pleasure squad na may taga-laba, taga-masahe, at parang pinipuwersa pa yata na makipagtalik di umano kay Pastor Quebuloy. So lahat ng 'yan ay ipinakita doon sa parang press briefing na rin na matatawag natin ni Senator Risa Hontiveros at ipinakita niya yung mga tao, mga babae na di umano'y ginawan ng kahalayan, ng kamalian ni Pastor Quebuloy. So, masasabi rin natin na parang may kinalaman o may relasyon din ito o may pagkakahalin tulad dito sa kaso ng Socorro, yung kay Senyor Aguila na kung saan inaabuso din niya di umano ang mga miyembro niya. At well, paano ba natin mabibigyan ng matinong komento ito? Unang-una kasi, well, FBI yan eh. Federal Bureau of Investigation ng Amerika yan. At alam ko mahigpit ang FBI ng Amerika pagdating sa mga ganyang uri ng kaso. One way or the other, makukuha nila si Pastor Quebuloy. Yun ay sigurado. Kaya gusto ng gobyerno natin o hindi, makukuha si Pastor Quebuloy. Ikalawa, binanggit ko doon sa huling video ko dahil alam ko nagawan ko ng video to, na kailanman ay hindi maaaring maghalo ang relihiyon at politika. Pero sa kaso ng ating mga mga pastor, ng ating mga pinuno ng iba't ibang relihiyon sa ating bansa, at masasabi ko na rin siguro, miski sa ibang bansa, yung mga pastor nila doon ay nanghihimasok sa politika, which is mali. Hindi ba? May pagkakahiwalay dapat
ang politika at relihiyon. Pero sa kaso po ni Pastor Quebuloy, siyempre doon tayo po focus na alam naman po natin na siya po ay well-engaged, ika nga, sa politika. At ang isa sa mga sinuportahan niya at sinusuportahan niya ay ang mga Duterte. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon po ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ay 100% po niyang sinusuportahan. Maliban pa po dyan, may mga ilang politiko din po, senador, siguro may mga ilang kongresista din po na pumapanig kay Pastor Quebuloy. At sa pagkakataon na to, siguro, merong isang interview si Senator Robin Padilla patungkol po dyan na siyempre kung dadalhin ni Senator Risa Hontiveros ito sa sa Senado para imbestigahan ay dapat matibay itong mga witness niya. Kumbaga, credible ika nga, hindi yung inimbento lang. Doon, tama siya ron. At meron ding binanggit si Senator Coco Pimentel na pwede namang imbestigahan yan basta't in aid of legislation. So, yung mga salita na yun ay gas-gas na. Dahil sa lahat ng inimbestigahan ng Senado, wala pa ako narinig na pagkakataon na naka-invent sila, na nakagawa sila ng batas patungkol sa mga bagay na kanilang inimbestigahan sa Senado. Halos lahat ng ginawa ng Senadong investigasyon ay puro grandstanding at ikipinahamak lamang po ng ibang tao. So, sana, doon sa sinabi ni Senator Coco Pimentel, kung iimbestigahan si Pastor Quebuloy sa Senado, ay wag namang maging ika nga sarsuela, maging peryahan, maging palabas, maging isang teleserye lamang. Dahil siyempre, buhay ng tao ang pinag-uusapan dyan. Lalong-lalo na po sa katayuan ni Pastor Quebuloy. Siya po ay isang pinuno ng relihiyon sa ating bansa. May nire-respeto ng marami. At kung siya man, isang malaking hindi po nangangahulugang ipinagtatanggol ko yung tao dahil ako, personal, ang tingin ko sa kanya talagang may katok siya. Hindi ho ba? Biruin mo, sabihin mo kaya mong pahintuin ng lindol, sa akin, yung mga ganun tao, may katok na. Ikalawa, naniniwala ako doon sa kasabihan o sa sinabi ng Biblia. Hindi ko lang po alam kung anong version. Pero sabi sa Biblia, ang aral ng Diyos ay ibinigay ng libre. Marapat lamang na ibigay mo rin ito ng libre kung ito'y natutunan mo. Pero sa napapansin ko, sa bawat tao, sa bawat pinuno na namuno ng isang relihiyon, lahat po sila ay bilyonaryo. May magagandang kotse, magagandang bahay, may helicopter pa, tsaka may mga jet pa. At hindi nagbabayad ng buwis. Hindi ba? Kaya sinong relihiyon ang paniniwalaan mo? Magkaganon man, hindi sapat na basihan yun para sa akin o para kahit kanino. Na ang isang tao na aakusahan ng mahahalay na bagay, ng kriminal na gawain, ay masira sa Senado at pagpiestahan, pagtawanan ng publiko. Kung siya po ay talagang may kaso, may isasampang kaso, may isinampang kaso at mabigat ang mga ebidensya, dapat ay sa korte. Sa korte ito dinadala. At hindi sa isang Senado, sa Senate inquiry na kung saan sa dinami-dami ng Senate inquiry na naganap, na isang batas wala pa ako narinig na nagawa. So baka masira lang ang sulo yan ang
kredibilidad ng isang Pastor Quebuloy. At kung meron po siyang kaso, ito naman po ay para kay Pastor Quebuloy, kung kayo naman po ay talagang sadyang kinasuhan, siguro pinakamaganda, harapin po ninyo ito sa tamang forum. Kung hinihingi na sa ibang bansa ka pumunta para patunayan ang iyong innocence, ika nga, dapat ay gawin po ninyo dahil meron naman po kayong sapat na kakayahan, pinansyal, at meron naman po kayong reputasyon na inaalagaan. Tingin ko, kaya-kaya nyo pong ipagtanggol ang inyong sarili. Pero, kung magmamatigas po kayo na umanlo sa inyong mga politikong inalagaan at inaalagaan at kayo po ay hindi ibibigay, pero duda kong ibibigay kayo sa bansa na nagre-request ng extraditional treaty, ma-extradite ka sa bansa na yon para litisin, sa tingin nyo, ano ang magiging pananaw ng mga miyembro sa inyo? Ng mga miyembro po ninyo? Di ho ba? Ang relihiyon ay sagrado sa mga Pilipino. Marami pong nahihibang sa relihiyon. Sa isang bansa na naghihirap at dumadanas ng hirap, ang tao ay lumalapit lamang po sa mga relihiyon. At may mga ilang loko-lokong pastor, pinuno, na sinasamantala ito. Ginagawa ng kahalayan, ninanakawan ng salapi. At napoproteksyonan pa ng mga politikong korap ng ating bansa. Hindi ko po sinasabing kayo yon. Pero marami po akong nakikitang ganon. Hindi ho ba? So, dito ko muna po tatapusin ang video na to at susubaybayan po natin kung meron pa po mga bagong kaganapan dito sa gagawing Senate inquiry ni Senator Risa Hontiveros, kung ito man po ay mapagbibigyan. At syempre, inantay din po natin na mabuo muna po yung mga kwento, yung mga interview bago po tayo nagkomento, para naman po kahit papano makadagdag po tayo ng konting kaalaman sa ating mga amo. So with that, ako po si Boss Dax. At kung dito sa channel na to, ako ang boss, kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.